Minsan kahit mga anak natin, makukulit. Pakilala ko sa Panginoon. One of these days, makakawagan ng Panginoon yan. Kasi naman yung mga malinong pastor at missionary. Amen? So before without further ado, tayo natin ngayon as we open the Bible base in the book of Ephesians chapter 4, verse number 17 to verse number 27 or 24. Be sure you have a Bible, amen? The Bible, hindi namin yung Biblia, amen? Ephesians chapter 4, verse number 17. Are you there? Amen. Say amen if you are there. Amen. Sundan po ng mga mata na ipagpapasal ng salita ng Diyos. Sabi ng Biblia, this I say therefore, and testify in the Lord, to be henceforth walk not as other Gentiles walk, in the vanity of your mind, having the understanding darkened, being alienated from the life of God, through the ignorance that is in them, because of the blindness of their hearts, who being past feeling have given themselves over unto lasciviousness, to work all uncleanness with greediness. But ye have not learned Christ, who saw me that ye have heard him, and have been taught by him, as the truth is in Jesus. That ye put off concerning the former conversations, the old man, which is corrupt according to the deceitful lust, and that ye put on the new man, which after God is created in righteousness and true holiness. Wherefore, putting away, I speak everyone truth with his neighbor, for we are members one of another. Let us bow our head and pray. Our God in heaven, we once again grateful for having the word of God that we have heard. We pray that you mitigate and bless the word that we are going to speak or heard, Panginoon. I pray na ito ang Diyos na magkakunawa ng lahat ng bagay dito sa amin. Bagaman kami po ay hindi karapat-dapat sa iyong biyaya, ngunit pinaging karapat-dapat. Ang mensahe ito, Panginoon, ay parang matutuwid sa amin. Isang bagay, kung matanggap namin ang salita mo, Diyos, ng mayroong pong pagkakasalanan at mayroong pagkapangawa, ay nakita namin naman ang sarili kung gaano kami makasalanan ng Panginoon. At si Kristo ay makita naman po namin kung gaano siya kabanal. Nunod po kami ng salita mo, ang siyang mahuna at mahilas. Patawarin po kami sa lahat ng aming kakulangan, pagkakasala, pagsuway, kamihan, isip na kami, puso na kami, naman mga pag-ugali namin. Sometimes there are bitterness in our hearts. And Lord, may mga balakid sa aming buhay pananampalataya at ganun mo ang Diyos ito. We pray, Panginoon, kayo po ang panguna sa buhay namin at sa pangalan ng Diyos. Lord, naman, sama at manalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. 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 So last week, one of the great scholars in the Bible and one of the great theologians in our history, in our day, is passed away and went to the Lord in the name of John MacArthur. So at the age of 83, he died. In the commendations of every believers, he was faithful as he went to the Lord. So, maraming tao ang nakita sa kanyang paglakad sa Panginoon kung gaano siya katapat sa Diyos. At hindi siya kailanman nakipagpuliso sa mundo at dalawang bagay na
nagkakasama ng salita ng Panginoon. And so, isa sa mga haligi at ehemplo pagdating sa pananampalataya. And one of that I admire to John MacArthur is his preachings on expositions or expository and his boldness on preaching the Word of God. Amen. But one of the quote of John MacArthur is, sabi ni John MacArthur, I don't want to be a successful, but I want to be useful. Amen. So yun po yung kanyang sinabi. Amen. Maraming mga humama sa katapatan at paglakad ni John MacArthur bilang isang nananampalataya kay Kristo. Now, gusto kong bigyan ng pansin ang ating paksa sa umaga nito on the subject of a new walk for a new life. A new walk for a new life. So, meron tayong paglakad para sa bagong buhay. Amen. As I mentioned last week, the Apostle Paul addressed this letter in the church of Ephesus, to the people of Ephesus, especially to the Christians. So the first part is the teaching of theology, the teaching about God, the teaching about soteriology, and the second part is about the practical applications. Now in this chapter, we can see the unity in the spirit, or the unity of the church, and the spiritual gifts that God given to every believers as far as the grace is concerned. And as Apostle Paul begins in this letter, or in verse number 17, sabi niya dun sa verse number 17, sabi niya, this I say therefore, and testify in the Lord that the henceforth walk not as other Gentiles walk in the vanity of your mind. Now look at the word therefore. And so the word therefore is looking back to what he taught or mentions in verse number 1 to 16 sa chapter 4. Kaya sinabi niya, so parang conclusion niya ito. Sinasabi ni Apostle Paul, tingnan ninyo kung ano yung tinuro sa inyo sa verse 1 hanggang verse number 16. Mayroon kayong pagkakaisa sa Espiritu at mayroon kayong ministeryo na may ministeryo pinagkaloob ng Panginoon sa inyo. Amen? Kaya sabi ni Apostle Paul, hindi kayo katulad ng mga ibang mga gentil. So, ibig sabihin, we are not like to be a lost person. Pagan Gentiles. Kaya sabi niya rito, hindi naman sinabi all, but other Gentiles. Ibig sabihin ni Apostle Paul, yung mga ibang mga gentil na hindi mananampalataya. Ibig sabihin, the word Gentiles, o yung ibig sabihin po ng Gentiles is others, means unconverted people who walk in darkness and corrupted mind. Ang ibig sabihin po ng Gentiles, pinipicture nito yung mga hindi mananampalataya. Amen? But of course, makikita natin sa mga previous chapters na pinag-aralan po natin na nagkaroon ng pagkakaisa na yung Israel at yung mga Hintil. Ibig sabihin nito, yung mga Hintil na nakakilala na kay Kristo. Amen? Kaya sabi niya rito sa verse number 17, na hindi na kayo katulad ng ibang mga Hintil, na hindi na kayo katulad ng ibang mga pagano, at hindi na kayo katulad ng mga ibang Hintil, na ang kanilang mga pag-iisip ay narumihan at nadaliman. And the Apostle Paul reminded the benefits that are in Christ. Ano ang benepisyong pinaalala ni Apostol Pablo mula kay Kristo? Sabi dun sa verse number 1 and 3, 1 to 3, sa chapter 4, is salvation by grace. Sabi dun sa verse number 3 to 6, unity in the body of Christ, pagkakaisa bilang isang iglesia. Sabi sa verse number 7 to 10 is unique gifting
yung unique na gift na pinagkaloob ng Panginoon sa atin. And 11 to 16 ng chapter 4 is the ministry of gifted individuals. So, ibig sabihin, may mga ministry, ang bawat isang pinagkaloob ng Panginoon, then sa kanyang iglesia. Now, because of this, we have the new walk in life separated from the world. Kaya sabi ni Apostle Pablo, therefore, sa mga tuwid, hindi na kayo katulad ng mga ibang mga hintil. Now, ibig sabihin ni Apostle Pablo rito na meron na kayong bagong lakad, bagong buhay, at kayo ay hiwalay sa pamumuhay ng mundo. So, I want you to listen very carefully, men. So, para tayo po ay matuto sa salita ng Diyos. And Apostle Paul gives a challenge to walk in Christ as our new identity. So, hindi ito kautusan na sinabi ni Apostol Pablo, kundi pagpapaalala na kayo ay na kay Kristo Jesus. At sinasabi ni Apostol Pablo ito na meron kayong bagong identity kay Kristo. Now, He teaches us how to walk in Christ, not only in Christ, but for Christ. Hindi lang kay Kristo o hindi para kay Kristo. Amen? So when you walk for Christ, as in Christ, or when you walk for Christ and in Christ, we walk far away from the world. Habang tayo lumalakad para kay Kristo at kay Kristo, mga kapatid, tayo po ay lumalayo sa tinatawag na mundo. Amen. Now, number one, anong makikita ko natin dito? Number one is, be different. In verse number 17, sabi ng Bible, walk not as other Gentiles. Sabi niya, huwag kayong lumakad na katulad ng ibang mga hentil. As I said, mga hentil, referring to the unbelievers. Amen. Kaya sabi niya, other Gentiles, so hindi pa nakakilala ng lubusan kay Kristo Jesus. Amen. Now, when a person saved, kapag isang tao ay naligtas at fully converted to Christ, amen, ang isang tao naligtas, convert kay Kristo, ay hindi na siya lalakad, hindi na siya mabubuhay sa buhay na katulad ng mundo. When a person saved, converted to Christ, are no longer walk or live a life that the world alike. Amen? So, you are now new creatures, sabi ng Biblia, in Christ. Sabi ng 2 Corinthians 5, verse number 17. So, as a result of new birth, sabi ng Bible, therefore, if anyone be in Christ, he is a new creature, and all things are passed away, and behold, all things are become new. So that is the result of new birth, being regenerated, being converted. So nung tayo na saved, na-convert tayo, nagkaroon tayo ng new birth, na-born again tayo. Amen? So, ayon sa 2 Corinthians 5, verse number 17, so ang bagong kapanganakan ay nabibigay ng bagong buhay kay Kristo. Hindi lang buhay na meron ka dati. So kaya nga, nung ikaw ay namatay sa kasalanan, binuhay ka, nung ikaw ay nagkaroon ng buhay, na kay Kristo at si Kristo ang nagbigay, ang buhay mo ngayon ay para kay Kristo at lalakad ka kay Kristo at ang buhay mo ay kay Kristo na. Amen? So we are now different from the way we lived before. So meron na tayong bagong buhay na dating buhay natin ay hindi na yun. Amen? So there is the difference between the child of God and the child of the devil. So meron pagkakaiba ang anak ng Diyos at anak ng diablo. Amen? So minsan hindi na natin alam kung sino ba talaga ang anak ng Diyos at sino ba talaga ang anak ng diablo. So kailangan ma-distinguish ko, kailangan merong different. Amen? Ang paglakad ng isang Kristyano at ang paglakad ng isang anak ng diablo. Amen? So we are the mark between the saved and the unsaved. Amen? And Apostle Paul noted the three specific problems that plagues the lost. So, tinignan niya Apostol Pablo at sinabi niya ito sa mga mananampalataya sa Ephesus na ano ba yung mga hintil na ito? O ano ba yung
problem with your hearts. Now look at the word in verse number 17, the vanity. In the vanity of your mind. Okay? So, sa wikang Tagalog, kung papansinin natin sa wikang Tagalog, na walang kwentang kaisipan ang meron sila. Amen? Ayon sa verse number 17. Sa pangalan ng Panginoon, binabalak kayo na huwag na kayong mamuhay tulad ng mga hindi mananampalataya. Walang kabuluhan ang kanilang iniisip. Amen? So, walang kabuluhan. What I'm trying to say is, walang kabuluhan patungkol sa Diyos ang kanilang pamumuhay. Amen? Just like, for example, tayo na nito ngayon, hindi nila naiintindihan yung mga bagay na ginagawa natin. So, meron silang ginagawa dyan sa labas na walang kabuluhan para kay Kristo. Amen? So, many in the world, yung tinatawag na yung kanilang pag-iisip, marumi na pag-iisip, at marami sa mundo ngayon ay makikita natin yung kanilang pride, kayabangan sa kanilang buhay. Amen? So, pride themselves on their ability to think and reasons. Kaya na, may mga nag-iisip, may mga nagtadahilan na hindi akma sa harapan ng Diyos. Ang pag-iisip ng tao ay hindi umaakma sa isip ng Diyos. Amen? Kaya kung nandito ka ngayon, dapat may kabuluhan ang ginagawa mo. Amen? So, isa lang ang nais natin kung bakit tayo narito to worship God and to glorify Him. So that is the essence of our gathering. In God's eyes, sa paningin ng Panginoon, their thinking, especially the religious and philosophical thinking, is empty and useless. Lahat ang ginagawa nila, mga kapatid. So, kung sila man ay sumasamba, pero wala si Kristo sa buhay nila, that is useless. And if you do not have Christ, your worship is useless. Yung mga philosophical view or thinking, that is useless and empty. Now look at your Bible in Romans chapter 1 and verse number 32. Sabi ng Bible sa Romans chapter 1, verse number 32, anong sabi nito? Who, knowing the judgment of God, that they which commit such things are worthy of that, not only do the same, but have pleasures in them that do them. Sabi niya sa Tagalog, nalalaman nila ang utos ng Diyos na karapat-dapat ng parusa kamatayan ng mga ginagawa nito. Kaya naman, hindi naman patuloy sila sa paggawa ito, kundi sumasang-ayon pa sila sa mga gumagawa rin ng mga ito. Amen? Now, ano makikita natin? So, ang isip ng isang taong walang tunay na pagkakilala kay Kristo ay hindi mapagpasalamat at hindi nagpapabigay ng parangal sa Diyos. Kaya let me show you or remind you about your covenant to God. What is your covenant to God? What is your covenant to His church? Ano ba yung pangako, di ba? Ano ba yung sumpa, yung ating sinumpaan sa kanyang iglesia? Amen? So, ibig sabihin, tayo bilang isang iglesia ay nagbibigay parati ng parangal para sa kanya. The book of Acts chapter 14 and verse number 15. Acts chapter 14 and verse number 15. Anong sabi ng Biblia? Mga Ginoo, huwag ninyong gawin yan. Mga tao rin kaming tulad ninyo. Pinapangaral namin sa inyo ang magandang balita upang talikuran ninyo ang mga walang kabuluhang bagay na iyan at nagbalik kayo sa Diyos na buhay at lumikha ng langit, lupa, dagat at lahat ng naroon. Now, sinasabi dito ni Apostol Pablo na siya ang Diyos na dapat nating paramalan. Amen? Ngunit ang tao, iba yung Diyos na kanilang pininilala. At wala itong kabuluhan sa harapan ng Diyos. Amen? And yun, every time we come to church, every time we gather together, every time we worship, kailangan merong kabuluhan ang ginagawa natin para sa Kanya. Amen? So
So, ang tanong, ang isip mo dapat ay hindi katulad ng mga mananampalataya. Dapat ang kaisipan mo ay parating nakasentro kay Kristo at sa mga spiritual na bagay. Na everything that you have, everything that is in you, so everything that you ask God, the center is Christ, the focus is about the spiritual things. Amen? Alam niyo yung mga taong walang pakundangan o walang Panginoon, yung kanilang pag-iisip ay walang kabuluhan. Sila po ay umiimbento ng kanilang sariling mga paglilingkod, hindi para sa Diyos, kundi para sa kanilang naman-naman. Amen? May mga tinatawag ng naglilingkod kuno sa Diyos, pero ang kanilang layunin, ang kanilang isipan ay ano? Para sa kanilang naman. Selfish desires of the mind. So, lost mind invent false gods. So, nagkakaroon sila ng false God or maling Diyos. Amen? False religions. Amen? Foolish philosophies. And sabi ng Bible sa Proverbs 16 and verse number 25. So, sabi ng Biblia, there's a way that seemeth good unto man. There's a way that seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death. Nakala mo tama yung ginagawa mo? Nakala nila tama yung ginagawa nila sa Panginoon? Pero walang kabuluhan sa harapan ng Diyos at the end, that is what? Death. So totally, the mind of man is depraved or corrupt. Ang isip ng tao ay bulok. Ang isip ng tao ay marumi. But folks, we are different. We are different. Not only the problem is the heart, with their hearts, but the problems with their, the problems of their heads para alina, not the heart. But the second point is the problems of their heart. The problem with their hearts. So verse number 18. Sabi ng verse number 18, dryness of their heart. Amen? Ibig sabihin, nabulag ang kanilang mga puso. Amen? And the word blindness refer to stubbornness. Pag sinabi natin bulag, so wala silang pakitain, madilim. So in other words, matigas ang kanilang ulo, matigas ang kanilang puso. Amen? So, hindi sila tumatanggap ng katotohanan kahit alam na nila yung katotohanan. And the same thing with us, sometimes alam natin yung katotohanan pero hindi natin tinatanggap. Because of what? Because of the pride, because of the hardness of the heart, amen? And sometimes, yung callousness of our hearts. Yung bang matigas na yung puso natin, matigas na yung puso ng tao. Amen? So, binulag ang puso dahil sa kasalanan at tumalakad sa kadiliman. No, ito ang tunay na kalagayan ng isang taong wala kay Kristo. Patuloy siyang lalakad sa kadiliman. Are you listening? Amen? So, ang taong wala kay Kristo, lumalakad sa kadiliman, ang isip ay madilim, ang puso ay madilim. So, they walk in darkness. No. It is sad to see people blind physically. Ito nakakalungkot na nakita natin, nahawa tayo sa mga tao, physically na sila yung bulag. Sino nakakita ng bulag din? Siyempre, nanay, nakakita siguro. Amen? So, minsan meron ako nakita ng bulag na naglalakad siya. So, dala niya yung tulog niya, pinakapan niya lahat. Amen? Nakita ko yung tita ko, tita ni Brother Hill. Bulag yun eh. Yung isang araw, nabasal ako doon. Habang tinitignan ko siya, naglalakad. So, parang, abisado niya yung daan. Amen? So, kinakapan niya lang yung pagyan nila Brother Hill. Hanggang pumunta siya doon sa bahay nila Brother Hill. Amen? At doon kumain. So, ibig sabihin, tumbalo lang. Talagang madilim yung kanyang nakikita. Amen? So, mahirap para sa isang bulag, physically. Kaya okay na kung maging pingi ka, okay na maging bulag. Tama? So, okay na na pipi ka, pero meron ka nakikita. Amen? Okay
okay lang natutulog pa ako, or ang mga disability na meron ng tao, pero huwag naman bulag, kasi mahirap din eh. Kasi pag bulag ka, wala kang magagawa, hindi normal ang iyong pagkilos. Tama? But look at this. Pero ang pinakamalungkot, when the people blind their hearts or their minds. Dahil bakit? Hindi nila nakikita ang katotohanan. But we have the truth. Therefore, if we have the truth, we are different. We have the right. So, blindness refers to hardness or insensibility or dullness. Ang ibig sabihin ng blindness, talagang nakikita mo yung kanilang katigasan ng kanilang ulo. Amen? Ibig sabihin ng blindness, wala rin silang nararamdaman. Amen? So, ibig sabihin, kahit ipakita mo yung katotohanan na ito, hindi nila kayang maunawaan ng bagay na ito. Amen? So, dullness, wala yung pinakakatotohanan. Kahit anong i-describe mo yan, maliban ng liwanag ay maranasan at makita mo nila. Now, 1 Corinthians chapter 4, verse number 4. What does the Bible say in 1 Corinthians chapter 4 and verse number 4? Anong sabi ng Bible? 1 Corinthians 4, verse number 4, for I know, 2 Corinthians, sorry. Okay. 2 Corinthians. 2 Corinthians chapter 4, verse number 4. Anong sabi ng Bible? In whom the God of His Word, notice the word God, so small g, referring to the God of His Word is Satan, referring to Satan, the devil. Amen? So in whom the God of His Word blinded the minds of them which believe not. Yung mga hindi na nagpalataya kay Kristo ay binulag ng diablo ang kanilang puso o ang kanilang kaisipan, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them. So hindi sila sumasampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng kasamaan ng ito upang hindi nila nakita ang liwanag ng magandang balita tungkol sa kaluwalhatian ni Kristo siyang karawan ng Diyos. So dahil ang Diyos ng sanlibutan o ang diablo ay binulag ang puso ng tao, ang isip niya, upang hindi niya tanggapin ang liwanag ng Ebanghelyo. Naunawan niyo ba? Ang taong wala kay Kristo, patuloy siyang bulag, patuloy siyang madilim sa kanyang paglakad, at patuloy ang pagbulag sa kanya ng diablo nito, mga kapatid. At hindi siya kalakad sa katotohanan, lalakad siya parati doon sa tinatawag na kadiliman. Maging ang kanilang paunawa ay nadiliman, hindi na tumanggap ng katotohanan. Now, folks, listen. Look at our heart today. So, are we different from the lost people? Or still, there is callousness, there are hardness in our heart, and still blinded our hearts. Na hanggang ngayon, matigas pa rin ang ulo mo. Yung alam mo yung katotohanan, pero ayaw mong tanggapin ng katotohanan. And the same thing with the Word, na may katotohanan mong binabanggit, ayaw nilang tanggapin. Because of what? Because of their stubbornness. We are saved or different from among them. Binigyan tayo ng buhay at kapangyarihan. Hindi na tayo patay sa katotohanan at ngayon ay nasa liwanag na tayo. Binigyan tayo ng liwanag ng Panginoon. Amen? Sabi ni Jesus that I am the light of the world. Sabi ng John 1 verse number 4. Sa yung liwanag ng ating buhay. So mabuhay mo na ayon sa liwanag at katotohanan. Yan yung paalala ni Apostol Pablo. And the next is not only the problem of their heads, the problem of their hearts, but the problem with their heads. In verse number 19. Ano mapapansin natin dun sa verse number 19?
who being past feeling have given themselves over unto lasciviousness, to work all uncleanness with greediness. Ang makasalanan ay tinawag na patay, dahil dito'y nawalan sila ng pakiramdam. Kaya nga, huwag natin asahan na tunay na sasamba ang isang taong patay. Ang tunay na sumasamba ay ang mga buhay kay Kristo. Ang isang taong walang tunay na relasyon kay Kristo ay patuloy ang mamumuhay sa kasalanan. So, ibig sabihin, walang desire sa Diyos. Ang kanilang ginagawa ay mga pansarili lamang. Amen? No, hindi ko sinasabi, hindi na tayo magkakasala at hindi ka na nagkakasala. Ang sinasabi ko rin, mga kapatid, ang mga taong wala kay Kristo, patuloy na ang kanilang buhay ay sa kasalanan at walang isip patungkol sa Diyos. Ang kanilang isip ay patungkol sa kanilang pansarili lamang. Amen? So, hindi ganyan ang ginagawa ng mga kay Kristo. Pagkaman minsan ninakagawa tayo ng kasalanan, ngunit hindi yan ang parati mong iniisip o ginagawa. Ang isip mo ay nakatuon sa kabanalan. Kaya habang tayo nandito sa lupa, ang isip mo nakatuon sa Diyos, mga kapatid. So, people are morally decayed due to understanding darkened and reject the truth of the gospel. Diba? Now, merong message si John MacArthur on the subject of the 7 signs of being born again. Sometimes, I try to discuss about the 7 signs of being born again. But we are different. So sabi ni Apostol Pablo, hindi na ganyan ang iyong pag-iisip, hindi na ganyan ang iyong puso, hindi na ganyan ang iyong mga ginagawa. But ang sabi ni Apostol Paul, the next is, be discerning. In verse number 20 to verse number 21. Be discerning. And ang sabi ni Paul sa verse number 20, but he had not so learn Christ, if so that he have heard him and have been taught by him as the truth is in Jesus. Sabi ni Paul, hindi ganyan ang natutunan yung tungkol kay Kristo. Look at the difference. So, diniscuss muna ni Apostle Paul yung buhay ng mga hindi mananampalataya. Kaya sabi niya, be different. Ngayon sabi niya, be discerning. So while we are to avoid being like the lost, we are to strive to be like the Lord. Are you listening? So, ina-avoid natin mga gawain ng mga hindi mananampalataya dahil kakaiba na sa ating paglaban, pero tayo ngayon ay nagsusumika na maging katulad ng ating Panginoon. Ang kay Kristo ay meron siyang liwanag na natanggap at ngayon nalalaman ng katotohanan at lumalakad sa katotohanan. How many ba sinabi mo ako ay ligtas? Sinabi mo na ako ay may liwanag, pero dapat lumalakad ka sa liwanag na kay Kristo. Gusto ko lang kayong paalalahanan na hindi ibig sabihin na yung tuwa. Pinigtas ka na. But we are different. And some of you are being religious lamang, not relational kay Kristo Jesus. Amen? Ang katotohanan ito ay si Kristo. Ano ba yung natutunan natin kay Kristo? Ano ba yung natutunan mo? Tuwing ko ay naligtas kay Kristo Jesus, ano ba yung pinaka-natutunan mo? Now, hindi mo natutunan yung religious rites, religious activities, religious traditions. Hindi yan. Hindi traditions ang itinuro ng Panginoon sa amin. Hindi yung every Sunday pupunta ka lang, every Wednesday pupunta ka lang, pag may activities sa church,
Kaya sabi ni Apostle Paul, ano natutunan natin? Sabi niya, Christ is our example. So the lost are motivated by the last. But we are motivated by the Lord. Amen? So yung mga hindi ligtas, motivate sila ng sariling laman nila. Amen? So they are passionate on the last of things. Amen? But we are in Christ, are being motivated by the Lord. Therefore, our thinking, our thought, Christ is the center of our thought. And even in our life, we are being passionate on the things about God. Look at verse number 20, sabi ni Paul, but ye have not learned Christ. Hindi ganyan ang natutunan nyo kay Kristo. Now tell me if you are saved and you walk the other way. Tell me you are saved but you are not walk right to God. Sometimes we are not right as we walk, but we strive to walk as Christ. So, tinutukoy dito ni Pablo ay una, ang mga namuhay sa kasalanan. Ikalawa, para gusto mga naligtas. Diba sinabi ng Apostol Pablo, ito yung mga buhay ng mga hindi mananampalataya. At ngayon, sabi ni Apostol Pablo, ay sabi niya sa verse number 20, sabi niya, hindi yan ang mga natutunan niyo kay Kristo. Amen? Ang sinasabi ni Apostol Pablo, na kayo ay mga mananampalataya kay Kristo, na dapat hindi na yun ang iyong mga lakad. Ang dapat na ginagawa niyo ay discerning kayo about God, about the truth, about the spiritual things. Kaya ang nakakilala kay Kristo ay meron siyang binagong buhay at binagong lakad. Folks, listen, think about this. Meron ka bang desire para sa spiritual things? Are you listening? Lagi mo bang dinidesire sa puso mo, Lord? Gusto ko yung mga spiritual na bagay. And look at this. Alam niyo ba, ang tao, kahit mananampalataya ka, iba ang kanyang tinitignan parati. Hindi ang mga bagay na para sa Diyos, kundi para sa Kanya pa rin. Kaya nung tayo na kay Kristo, makinig kayo, laging ang iniisip ay mga spiritual at para sa kahanan ni Kristo. Hindi mo masamang limaman at mag-isip ng pagkakaperahan. Walang taong hindi niya kailangan ng pera. Amen? Pero pag isip natin at puso ay parating nakasentro yan, hindi ka magiging spiritual. And sometimes we spiritualize thinking about money and thinking about material things. Lord, pag pinagpala mo, Panginoon, tutulong ako sa church. And you think you are spiritual. Dumating na nga yung blessing, wala pa rin yung para sa Panginoon. So let's think about these things, mga kapatid, material and financial, mga kapatid. Let's get into spiritual things. And we pray financial. Di ba sabi ng Bible sa prayer niya, Jesus, as He taught His disciples, sabi niya, and give us this day our daily bread. Let's talk about material or financial. And sabi ni Jesus, before we pray that give us this day our daily bread, ang sabi niya, Our Father who art in heaven, and hallowed be thy name, kingdom come, thy will be done. And stop all the spiritual things.
Ano ba ang natutunan mo sa mundo? Ay pansarili at kasamaan. Pag hindi ka lumakad sa Diyos, lumalakad ka sa mundo. Ang natutunan kay Kristo ay lumalakad siya ng sinusundan si Kristo. Kung ang isang tao na sinasabi niyang kilala mo si Kristo, kilala niya si Kristo bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas. Ngunit nagpapatuloy na namumuhay na katulad ng mundo. Sabi ng Biblia, dinadaya mo na ang iyong sarili o ikaw ay naging sinungaling. Look at your Bible in James 4 verse number 4. Anong sabi ng James chapter 4 verse number 4? Amen? James chapter 4 verse number 4, sabi niya, ye adulterers and adulteresses, know ye not that the friendship of this world is enmity with God? Whosoever therefore will be a friend of the world is the enemy of God. That's why nung tayo nagiglas ng Diyos, itatingin tinanggal tayo saan? Doon sa mundong ito. Bakit? Yung mundong ito ay puno ng kasalanan. Bagamat nandito tayo sa mundo, hindi tayo lalakad sa mundo, hindi tayo para sa mundo, para kay Kristo tayo. Ang sabi ni Jesus, sabi ng Panginoon, na ang sino mang nakikipagkaibigan sa mundong ito ay kaaway ng Diyos. Pero hindi tayo lalakad sa mundo. 1 John chapter 2 verse number 3 to 6. 1 John chapter 3 verse number 3 to 6. 1 John chapter 2 verse number 3 to 6. Then, basahin ko sa Tagalog, sabi niya, nakakatiyak tayo, nakikilala natin ng Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. No, we don't believe in easy beliefism. Naligtas na siya kuno, wala sa church, walang ministry, walang paglakad, walang binawang buhay, the same yesterday, kayo ng kanyang buhay. Pero sabi ni Jesus, nakakatiyak tayo, nakikilala natin ng Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Ang nagsasabi, nakikilala ko siya, ngunit hindi naman sumusunod sa kanyang mga utos, ay sinungaling! At wala sa kanya ang katotohanan. Sino ang katotohanan? Si Jesus, John 14:6. Ngunit ang tumutupad sa salita ng Diyos ay umiibig ng wagas sa Diyos. Sa ganito, nalalaman natin na tayo talaga nasa Kanya. Hereby know we that we are in Him. Sino ang nagsasabing na nanatili siya sa Diyos ay dapat mamuhay tulad ng pamuhay ng sa Kristo. Hindi natin kaya na kopyahin ang ginawa ni Kristo, mga kapatid, ng 100%. Ngunit pinipilit natin na siya ay sundan, na siya ay sundin. Pinipilit natin na siya ay kopyahin ng kanyang mga lakad upang ang katotohanan ay maipakita natin sa tao at maipakita natin si Kristo. Kaya kung tayo mga mananampalataya ay nagsusumikap na sumunod kay Kristo at tumalikod sa kasamaan. Hindi kung tayo sumusunod kay Kristo para tayo maligtas, hindi ka lumalakad ng may kabanalan para ikaw maligtas, dahil lumalakad ka ng kabanalan at sumusunod kay Kristo dahil nasa sa iyo si Kristo. Now listen, hindi ka lumalakad ng mayroong kabanalan para magkaroon ka ng Kristo. Lumalakad ka ng kabanalan dahil na kay Kristo ka niya. Yun ang sinasabi ng Biblia. Dito natin makikita ang buhay natin ay iba na dahil kay Kristo. Ang resulta nito ay paglilingkod at pagluwalhati sa Kanya. Sabi ng Biblia sa Philippians 2 verse number 5, let this mind be in you which was also in Christ Jesus. Amen? Kaya kapag wala ka na sa church, iba na yung lakad mo. Pag wala na nakakita sa iyo, iba na yung lakad mo. Pag nag-iisa na tayo, iba na yung iniisip mo, iba na yung nilalakad mo, iba ka na. Hindi na si Kristo ang itinulungan. Pag wala nakakita sa iyo, nakapwa mo Kristyano, iba na yung pinikilos mo.
Hindi ko kayo nakikita araw-araw. Hindi na, yung walang nakakita sa inyo ang church, hindi kayo nakikita araw-araw. Maliban na naman kung kayo mag-asawa. At maging kayong mag-asawa o mga anak, hindi nyo naman 24 hours na nakikita talaga. Na may mga ginagawa kayo na hindi kakilala sa Diyos. At least time to walk in the Lord. Ganun na lamang yung masiting pagtuturo ng salita ng Diyos. Huwag kang aalis sa salita ng Diyos. Masiting pagtuturo ng salita ng Diyos. Umupo ka dyan. Makinig ka, magbasa ka, manalangin ka. Ang sabi sa inyo, many of you are not reading your Bible. You're not praying. At hindi na rin nakikinig na salita ng Diyos. So listen to this. Even now, until now, today, I am preaching that your mind ay wala rito. You do not desire about God. You do not desire about spiritual things. You do not desire to grow. That is not the mind of a person that has Christ. Kailangan natin ang katulad ng pag-isip ni Kristo. Number 2, not only Christ our example, but Christ is our educator. Sabi niya, napakinggan ninyo ang aral mula kay Kristo. Look at verse number 21. If so, be that ye have heard Him, and have been taught by Him, as the truth is in Jesus. Ye have heard Him, si Jesus, have been taught by Him, si Jesus, as the truth is in Jesus. Christ is our educator. Napakinggan ninyo ang aral mula kay Kristo. Sabi niya, hindi na kayo bulag, hindi na kayo lumalakad sa kadiliman. Ang salita ng Diyos ay nasa sa inyo. Ang katotohanan ay nasa sa inyo. Mga kapatid, sinasabi ng Pastor Pablo ito sa mga taga-Ephesus, sa mga mananampalataya. Kaya sabi niya, hindi kayo katulad ng mga hindir na ito. Yung ibang mga hindir na ito, bakit? Meron na kayong katotohanan. May liwanag na kayo. Mga kapatid, wala na kayo dun sa kadiliman at kailangan nyo lumakad kay Kristo. Bakit? Dahil yan ang natutunan nyo kay Kristo. Si Kristo ang nagturo sa inyo. Si Kristo ang nagpakita ng liwanag. Si Kristo ang nagdala sa iyo sa katotohanan. So when Christ came to us, He brought with Him knowledge and truth. Kaya hindi pwedeng knowledge naman but without the applications. Hindi pwedeng doktrina ka lang. As our Sunday school teacher mentions about growth and maturing. Ang iba sa inyo, hanggang ngayon, immature pa rin, even sa kanilang pag-iisip. Kaya tayo nagkakaisa kay Kristo. Dinala tayo ng iba-iba ang ating mga ugali, karakter, pero iisa tayo kay Kristo. Ang iba rito, ayaw mo magalitan, ayaw masalunan. Ang iba rito, ayaw mo magsabihan pag sila ay mali. Nagtatampo, alis na simbahan. Ganun ba dapat? Now, as your pastor, bilang isang pastor ninyo, my responsibility is to rebuke you. Now, hindi ko kayo itatanong. Ngunit, papaalalahan nyo, papagalitan sa mga maling bagay. Bakit? Kasi hindi ang tinuro ni Kristo. Amen?
So he told the truth about God. Tinuro niya patungkol sa Diyos, kanyang sarili, lahat ng bagay patungkol sa Diyos. Walang ibang tinuro si Kristo. No, hindi ka tinuro ni Kristo na mag-negosyo. Amen? So ganito palaguin ang networking mo. Okay? Pero lahat niyan ay itinuro niya para sa kanya lamang at sa kanya lamang. John 16 verse number 33. Ano yung sabi na? John 16 verse 13. Because the Bible says, John 16 verse number 13. Howbeit, when He, the Spirit of truth, is come, He will guide you into all truth. Saan kanya gagawa yan? Ang Espiritu ng Diyos na dumating sa atin, gagabayan tayo sa lahat ng katotohanan, for He shall not speak of Himself, but whatsoever He shall hear, there shall be speak, and He will show you things to come. Amen? His truth, sabi ng Bible, make us free, or make us free. John 8:32. And we shall know the truth, and the truth shall set you free. Ibig sabihin, yung buhay mo, pinalaya ka ng Panginoon doon sa kasamaan, sa kasalanan, kaliliman na ito, kalikuan, kabulukan ng iyong pag-iisip, mga kapatid, magiging bulag ng iyong pag-iisip, at kadiliman ng iyong puso, pinalaya ka ng Panginoon dahil ito ay naging bilang mo. Mga kapatid, ikaw nakataling sa kasalanan, mga kapatid, at wala kang karapatan sa sarili mo, na para ito yung mga sa langit, mga kapatid, because of Christ, pinalaya ka na. Si Kristo ang nagpalaya sa iyo. Si Kristo ang nagbigay ng kalayaan sa iyo. And now, na tayo ngayon ay malaya, ang sinasabi ni Jesus, lumakad ka sa akin. So, ang katuan ng itinuro sa atin ng Panginoon sa Kristo ay upang tanggalin tayo sa kasalanan at mamuhay sa kabanalan. Ito ba yung natutunan mo kay Kristo? Look at yourself. Meron ka bang natutunan kay Kristo? Ano ka bang natutunan? Meron ka na bang bagong lakad? Meron nang binago ba sa'yo? Meron ka bang bagong buhay na? Ngayong people, pag nasa loob ka ng tahanan, meron bang nakikitang bagong buhay sa'yo? Baka ang laman pa rin ang bibig mo ay umumura sa loob ng tahanan. Mga magulang. Dapat si Kristo ang nakikita sa loob ng tahanan. Amen? So we are different from the lost world around us. We are to be discerning and learn all that we can from the Lord Jesus Christ. And the last is, be decisive. In verse 22 to verse 24. Sabi sa verse 22, that he put off concerning former conversation the old man which is more according to the deceitful lust, and be renewed in the spirit of your mind, and that he put on the new man, which after God is created in righteousness and true holiness. Tayo ay binago ng kapangyarihan ng Diyos, tayo ay tinuruan ng katotohanan patungkol sa Diyos, at kay Kristo, kailangan meron tayong aktibong nangyayari sa buhay natin. Tama? Ang Diyos, binigyan kanyang kapangyarihan ng kaligtasan, tinuruan kanya ng katotohanan, at ngayon panahon para magkaroon ng aktibong ginagawa at nangyayari sa buhay mo. May nangyayari ba sa buhay mo bilang isang Kristyano? Na hindi ibig sabihin, lumatay ka na ng choir, halago na ako. Lumalago na ako. Kasi nagko-choir na ako eh. Alam mo ba yung mga choir members na unsaved? May mga
kumakawi sa choir na unsaved ba? Hindi yan ang batayan na ikaw ay lumalago kay Kristo. Anong sinabi ni Apostol Pablo? Verse 22, put off, may tatanggalin ka. Verse number 3, may sinabing renewed. And verse number 24, put on. Pag may tinanggal, meron kang ilalagay. Now, yung sinabi na ito ni Apostle Paul sa mga taga sa Ephesus, hindi ito kautusan, kundi ito isang katotohanan. Ang mga salitang ito ay mga bagay na ginawa ng Panginoon sa atin nung tayo niligtas niya. May tinanggal, may pinalitan, at mayroong inilagay. Kaya dapat aktibo itong nangyayari sa buhay mo. So, aktibo yung Espiritu ng Diyos sa iyo. Aktibo kumikilos ito. Aktibo na may nangyayari bago sa iyo at merong binabago sa iyo at merong nagbabago sa iyo. Kausapin mo yung sarili mo ngayon. Meron bang nagbago sa akin? Kaya kung araw-araw ka na nagbabasa ng Biblia, nakikita ka, minsan tinutulig sa minsan inaasan niya. Hindi, nagbabasa na siya ng Bible ngayon. Alam niyo, kung meron tayo nakikita ngayon, huwag mo natin kasahin kasi mahihiya mo sila. But we pray for sa answered prayer ko ako sa akin na nagbabasa na siya ng Bible. Hindi na ako siya inuusan ko, nag-uugasan na po siya ng plato na sana ko yung sa akin din, ugasan niya. Nakita ko na pangalawang araw, Lord, salamat, dalawang plato na inuusan niya. Tayo, kanya ko inugasan. Ilan mo kami, Lord, di mo kami, Lord. Tatlo na lang ang plato, Lord. Nakikita ko may unti-unti pagbabago, Lord. Minsan, mga magulang, madalugos, nagkakasala kami parati. Kaya hindi naman na, pag sumusunod kayo, parang nagkakasala din kayo. O, diba? Pag sinanay, si tatay, sumigaw na yan, parang nagkakasala na. Tapos manigaw ng sumunod, naman ang kalaban, parang nagkakasala ka rin. Diba? Ngayon, tanong, ano pinago sa atin? Hindi ba maganda pag inutusan, hindi ka sumisigaw, hindi ka nagagalit, hindi ka parang nagiging dragon, hindi lumalabas yung sungay mo? Diba? Ano? Pag ikaw ay nag-uutos, para bang pag napakinggan ng anak mo, kabana na yun. Anak, pwede mo magpugas ka ng dahil. Ang napakinggan mo yan, ang banal ng nanay at ng tatay. At habang napapakinggan mo yun, sumusunod ka naman na meron ka ba na ako, nanay, ako, tatay. At habang nalumusot ang natakot at parang maraming nasa langit ngayon. Ang saya ng pamilya namin. Diba? Hindi ba? Dapat aktibo, may nangyayari sa buhay natin. Kaya nagpapasa tayong gumawa ng mga bagay sa Panginoon upang makalakad tayo ng tama. So that is the word possessive, nagpapasa ka. So ano ba yung agrarang pagpapasa nito? Number one, there is something to renounce. Ibig sabihin, may mga tatanggalin o meron kang buhubarin. May hirap na uwaran. Ang hirap na sa uwil ka, tanggalin. Diba? Yung mga bakit, mahirap tanggalin sa atin.
Mga bisyo natin, minsan ang hirap tanggalin ng bisyo natin eh. Ha? Lord, last na po. Last na to, Lord. Lord, last na talaga to. Diba? Ang hirap. Ano yung mga bagay na tatanggalin mo sa kabisan yung karakter mo? Minsan hindi mo nakikita yung karakter mo eh. Dali kang magalit, dali kang malis, di ba? Palabura ka, di ba? Initang-inita ka, para bang lahat ng tao, kaaway mo. Amen? Para bang pag nandun tayo sa loob ng tahanan, parang naging gera. Hindi mo pwedeng pag nasa loob tayo ng bahay, parang maraming may simba. Yung bang sermon na mabiblas ka? Hindi yung napapahanggang mo sermon na pag nag-sermon sinanay si tatay, Lord, tama ko sila. Tapos bigla ka na naman mag-forward, mag-pray ka naman, natawarin yung kami sa sermon ng aming natanggal kayo sa aming tahanan. Pero bakit nagsisimba? There's something to be renounced. Mga people, hanggang ngayon, matigas pa rin ang ulo mo. Sa church na nakikita ko matigasan ng ulo, ang hirap din yung utusan. Amen. Diba? Kainan. After nyo kumain, lahat ng mga people nagseselfon. Yung mga adon, mga professional, nagpupunas, nagpipit, diba? Sana may application mamaya. Pakikita natin yung mga katalala, nagpapahinga na sila. Nag-remember sila. Diba? Yung mga, pakikita mo na yung mga young people, hindi ka kayo nagahawak ng cellphone. Yung cellphone kaya natin, Brother Patrick, sa hapon na natin ibigay, no? No? Amen? Pati yung mga doon? There's something to be renounced. So patuloy natin kung pa rin. Ang luma natin pagkatao, sabi ng Apostol Pablo, uparin na yan. Amen? Yung dati mong ginagawa, uparin mo na yan. Kaya minsan ay umiiral pa din ito. Kasi ayaw mo uparin, ayaw mo tanggalin. Tanggalin mo sa cellphone yung mga bagay na hindi maganda yan. Magtanong ko sa inyo, ilan ang Bible apps yan sa cellphone mo? Anong mas marami? Anong chapter ka na sa COD mo at FL mo? At anong chapter ka na sa Bible mo? Amen? Galatians 5 verse number 16 and 18. Dahil hanggang ngayon ay nasa laban pa din tayo, nakikipagbakat, patuloy natin itong hinubad. Everyday tayo nakikipagbakat. Nakikipagdigma, nakikipaglaban tayo, nakikipagbakat tayo. Gusto mo pa rin, pero bakit gano'n? Hindi ko kaya gawin. Sabi ni Paul sa chapter 7 ng Romans, bakit gano'n? So nakikipagdigma tayo. Gano'n, hindi ko matanggal ito sa aking sarili. Gusto ko tanggalin, hindi mo. Gusto ko nang tanggalin, Lord, pero bakit? Ang puso ng tao ay mandaraya, ang unang kahalayan, at dumanawin ang kasalanan dahil sa kanyang kabuluhan. Folks, we must be decisive each day and reckon the old man dead to see nakikipagdigma tayo araw-araw, but alive to God through our union with Jesus Christ. Romans 6 verse 11. And number 2, there's something to renew. Verse number 20.
begins in the mind. Kaya binabago sa ating kaisipan, kung hindi mo babaguhin ang iyong kaisipan, hindi ka lalago at mananatili ka sa kaisipan hindi maganda at maapektuhan ng iyong pag-ibig. No, bakit hindi ka nakakapag-ikot sa Diyos? Kasi yung isip mo, hindi mo binabago. Pagka pag nagsasalita ako sa salita ng Panginoon na nangaral, may pag-review, alam mo yan. O sino rin sasabi sa inyo dito na, Lord, sino na, mag-prayer meeting na ako. Pero may mistake, wala ka pa rin. Lord, sino na ngayon, hindi ko na utangin kung aking pagbibigay. Diba? May mga pag-iisip ka na pag nandyan na, para bang ayaw na natin gawin. So magkakaroon naman ng transformation sa buhay. Kailan? Kapag nagkaroon ng pagbabago sa kaisipan, ang kaisipan ito ay si Kristo. Romans chapter 8, verse number 5 to 6. And Colossians 3, verse number 16. Diba? Sabi niya, they that offer the flesh. Sige, verse number 16 tayo. Balik tayo sa Colossians. Diba? That the word of Christ dwell in you richly in all wisdom, teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your heart to the Lord. Folks, you cannot glorify Him unless your mind focuses on Him. Philippians 4, verse number 8. And the last, there is something to be revealed. Verse 24. We are to put on, kung may tinanggal o inuban, meron tayong isusuot o ilalagay sa atin. And you know, sabi ng Apostle Paul in Galatians 2, verse number 20, ano yung sabi ni Apostle Paul? And crucified with Christ, never was any yet but I, but Christ liveth in me. Si Kristo na nasa sa atin, kaya nagkaroon na tayo ng bagong kasaputan at ito na ang nakikita na sa atin. Hindi na ang lumang mong pagkatao, kundi si Kristo. Ano ba yung hinubad natin? Just like for example, diba pag tayo nagpapalit ng damit, bakit mo pinapalit tayo? Kasi ano? Maruming. Yung damit ng pagkatao natin, dati, maruming. Tinanggalan natin yun. At sinong-sinong natin? Si Kristo lang sinong natin na forever yung kanyang righteousness at lalakad tayo meron ng mga sa kanya. As I close, be different in your walk. And be discerned to the truth. And decisive to work. Or to think about the spiritual. Kung mo sabihin, Lord, magbabago na ako ngayon. May God's grace. Pag-uwi ako. Pero meron commitment pag lumapit sa Diyos. Kailan? Kailan mo ba? Gusto mo ng pagpapala? Lumakad ka ng tao sa Diyos. Kain natin. That is all.